Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating Diyos Ama at Panginoong Yesua. Papuri at paggalang at pagdakila sa Kanya sa Galatia 1:1 na bumuhay sa Kanyang sarili. At kami ay hindi nagiging lingkod ng tao, sabi ni Pablo, kundi si Pablo ay naging lingkod ng Diyos, hindi galing sa tao. No? Galatia 1:1, basahin niyo. So, sa ating Panginoong Yeshua Hanasri Vimelech Hayehodin, ang kanyang YHVH sa ibabaw ng cross sa Hebrew. Kuhanin niyo yung Hebrew name ni Lord Yeshua sa cross from right to left. Kuhanin nyo yung mga first letter nun at pagdikit-dikitin nyo para mabuo nyo yung puzzle ng tetragrammaton. Yod-He, Vav-He. Behold the nail in my hand. So, katulad yan sa Bereshit. No? Review nyo yung Bereshit ng Hebrew. Yung Aleph, Bet, yung ganun. May nakalagay doon. Ngayon, marami na mahal. Tutuldukan natin itong Roma 3:7 ng Muslim. Itong mga Muslim natin na nagsipag-aral, namumulot ng isang talata at ipinansisira doon sa Biblia nga piling nila sila yung tama at marami ang naloloko nila na si Pablo daw ay sinungaling palibhasa hindi sila nagbasa at hindi nila sinaliksik yung hula kung nasaan yung sa awit 51. Kaya kumalat silang nuknukan ng sinungaling sa buong mundo upang sirain ang bawat tao sa pananampalataya kay Kristo. Bagamat hindi lang naman Muslim ang mga sinungaling, dahil matindi galit ni Kristo dyan sa buong Roma 8 sa mga taong hindi nakakita sa Kanya. Ito ay pag-aaral na dapat nating seryosohin dahil napakadami na hong tao ang naloloko ng mga Muslim sa Roma 3:7 na inaamin daw ni Pablo na si sinungaling. Patawarin sila ng Diyos. No? Ang sinabi ho dyan sa Santiago 1:5 pababa, ngunit kung nakukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. So, kung nakukulang ka ng karunungan, humingi ka ng karunungan sa Diyos, because Jesus Christ na yung Diyos, the wisdom and the power of God is in Jesus. Sa 1 Corinthians 1:24, si Kristo na ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nakukulang ka ng karunungan, natural kay Kristo ka hihingi. Dahil siya nga yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos, dahil siya na mismo yung Diyos. Dahil pag tinanggal mo si Kristo, wala ng karunungan,
wala nang kapangyarihan yung Diyos mo. Common sense nga lang yan. Ngunit, sabi dyan, humingi siyang may pananampalataya kay Kristo. Wala naman kayong ibang sasampalatayanan dyan sa Biblia kundi si Kristo eh, the one Lord God ng Israel eh. Wala namang ibang Diyos dyan. Yung God sa Old Testament ay siya rin na Espiritu ni Kristo ang sumasa kanila. Sa 1 Peter 1:10-11. Ngayon, kung humingi ka ng may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, humihingi ka nga, nag-iisip ka namang hindi siya Diyos. Humihingi ka nga kay Kristo, may tatay naman siya. Humihingi ka kay Kristo, tatlo naman pala sila. Eh talagang magwiwindangan yung utak nyo at mag-aalinlangan yan. Dahil hindi nga ninyo alam kung kanino kayo hingi doon sa tatlo at mag-aman yung Diyos eh. Oh, doon pa lang, malahiningan na kayo. Sa Revelation 3:16, kayo malahiningan, susuka kita. Ano ko, kung tama yung talata, ano? Oh. Sabi doon, sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat, tinutulak lang ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Walang destiny. Wala kang kapupuntahan. No? Katulad isipin ng taong yun na siya tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Dahil ang taong may dalawang Diyos, ang taong may dalawang akala ko ama yun eh, akala ko anak yun eh, akala ko tatlo yun, akala ko tatlo sila eh, akala ko si Jehovah daw yun eh, akala ko yung Yahweh daw yun, nilagyan lang ng AEO, Diyos na eh. Akala ko si Allah yun eh, na nalunuran daw ng anak si Noah, 90 feet pa si Adan. Namatay pa asawa sa Quran 11, Quran 60:16, Quran 11:43 nalunod daw si Noah, ay yung anak. Quran 7:133 may mga baha daw doon sa Egypt nung inaalis daw yung mga Israelita. Tapos nagyug-yuga ng date si Maria sa Surah 19:28-38. Sumasakit na ka ni Maria, pinayug-yug-yug pa yung date, naging si Wonder Woman pa yung dinudugo na eh. Hindi mo lang inabutan ng anghel ng dates. Pinayug-yug pa yung dates, wala kasing pakpak yun, satanas yun eh. Dali nyo maloko. Pag pinalalabas na may kwento nyo, wala kang mailabas. Simula 5,000 BC hanggang 750 AD na scholar na nagsabi ng mga ganong kwento. Pagyayabang nyo yung Quran nyo, wala namang nahita sa mundo yan. Wala man ang nalahid sa mundo yan eh. Sa mga location lang ng mga buhay ni Abraham eh, walang tumama kahit isa dyan. Mag-aral kayo. Mga Muslim. Hindi ganun. Kaya nakakita ng mga aral yung ganyan. Ang ama raw ni Abraham eh, si Asar daw. Sa Quran 6:74. Tinuli ng 80 saka 120. Meron ba naman tao na ang ama ba ni Ali Javier? O nitong si Jamile, ama ko din. Wala. Sasabihin nyo, isa'y Abraham namin doon sa Abraham nyo. Yung bang istorya ng buhay ni Ali Javier at ni Jamil istorya rin ng buhay ko. Si Jamil ewan ko kung tinuli yan, baka supot pa yan eh. Si Ali Javier, baka supot pa din. Sabihin natin tinuli sila kaya lang anong taon? 8-day-old ba sila? Tuli ba ng 8-day-old yung ginawa sa kanila? O baka grade 6 na yan. O grade o high school.
Ako, tinuli ako, grade 6. Oh. Grade 6 nga ba nun? Grade 5 yata. Oh. O si Ali, tinuli sa ospital. Si Jamil, ewan ko kung saan eh. Ako, sa Batakan ako tatuli eh. Yung Batakan na pinudipukpok. Oh. Iba'y buhay ko, iba'y buhay nyo. Oh, si Abraham, hindi naman sinabi, pinalakol yung kanya eh. Sa inyo, pinalakol daw yung mga ethics na. By the help of the axe daw. Oh, di ba nakakatawa yung aral nyo? Hindi pa nangahiya, nagkalat pa kayo dito sa mundo ng aral nyo. Piling nyo, tama lahat yan. Nako. Nagyayabang yung mga Muslim na meron kayong Tora dyan. Injil dyan eh. Meron pa kayo sinasabing sabur-sabur dyan. Ba, hindi pala alam ni Ali Javier na ang Torah eh, 5 books ni Moses na Genesis. Hindi wala man lang Genesis 1:1 dyan sa Quran nyo eh. Hindi wala mang Psalm 1:1 dyan. Tawarin kayo. Hindi kahit nga Matthew 1:1, wala dyan eh. Yung claim lang kayo, talata lang kayo. Pa-claim, yun. Claim na binigyan ka ng Torah kahit wala sa history ng inalis sa Ehipto. Gumising kayo mga Muslim, ano? Mag-research kayo. Tama pa yung pinaggagawa nyo. Tapos maninira kayo ng Biblia at kakalat-kalat kayo ng tarata. Diyan lang kayo nakakakuha ng tao eh. Manira ng Trinity. Manira ng Biblia. Oh. Buti kung magamit nyo yan kung rin yung pang-akin ng tao. Anong maniniwala dyan? Yan. Sige. Dami-dami kasablayan ng aral nyo eh. Pagyayabang nyo eh. O ngayon, diretso tayo dun sa awit 51. Nakakahiya kayo. Tatandaan nyo eh. Isipagkalat lang kayo. Alam ka, tatalinin nyo. Hindi na kayo nangahiya. Kakalat kayo na isang talata 1 to 7 lang na Roma, hindi nyo maintindihan. Karami nyo naman naluluko. Ewan ko rin naman to sa mga taong hindi naman yata nagsipag-aral man lang sa Islam, may pasok ng pasok. Kapag taas lang kayo ng daliri, Islam na kayo. Hindi nyo maalok kung ano yung nasa loob ng Islam na yan. So, ito yung sinasabi na maawa ka sa akin, O Diyos. Humihingi si David, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kaawaay, pinawi mo ang aking mga pagsalansa. So, hingin natin ang kalooban ng Panginoon dito. No? Si David dito, nagmamakaawa sa Panginoon. Maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong kagandahang loob. Maganda rin loob ng Diyos, mabuti. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, pinawi mo ang aking mga kasalanan, pagsalansang. So, madami daw. Yung Diyos madaming awa. No? Karamihan ng yung malumanay na kaawaan. Ang awa niya malumanay pa sa atin. Pinawi mo ang aking mga kasalanan. Sabi ko gano'n. So maawa ka sa akin, Diyos. Dahil maganda ang yung loob. Ayon sa karamihan ng yung pagpapatawad. Parang gano'n. No? Gano'n nangyayari. Ang tao lahat. Puro kasalanan, pero pinatatawad tayo ng Diyos. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan. Linisin mo ako sa aking kasalanan.
So, feeling niya dyan, maputik na siya. Marumi siya. Pagkat kinikilala ko ang aking mga kasalanan, pagsalansang. Ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Nakukonsensya siya. Kinikilala niya yung kasalanan niya. Hindi nga maalis-alis harap niya. Nakukonsensya siya. Kayo bang mga Muslim, nakukonsensya pa ba kayo? May konsensya pa ba kayo? Para siraan niyo yung Biblia. Para makapag-akay kayo dun sa Diyos niyo hindi naman totoo. Laban sa'yo. Sa'yo lamang ako nagkasala. Kaya walang namamagitan na sinasabi ng iba. Tandaan nyo yun sa Hebrew 3:20. Ang pagkakasala nyo, diretso kay Kristo yan. Dahil silang yung Diyos dyan. Laban sa'yo lang ako nagkasala. Nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Tandaan niyo yan. Dahil maiiba yan doon sa Roma 3. Hinahatulan ng lumalabas doon. Pero dito patungkol sa Diyos na pag nagsalita siya, malinis siya pag humahatol. Alam nyo na? Kasi kung yan ay patungkol kay David, laban sa iyo lang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ako ay ariing ganap pag nagsasalita ako at maging malinis ako pag humahatol ako. Pero ang nakalagay dyan, ikaw. So, yun yung nasa Roma 3. Upang ikay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Mawiwindang kayo dun mamaya pag hindi nyo to tinandaan. Ang nakalagay dito, humahatol ka. Dun sa English, ganun din. Pero yung may mga scholar na naglagay, hinahatulang ka ang inilagay. So, yun ang tatandaan natin dito. Dahil ito ang ilalagay mamaya doon sa Roma 3. Sa Roma 3. So, kayong mga nakikinig, tandaan ninyo yung dulo, maging malinis pag humahatol ka. Okay? Upang ikay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. So, paghatol to ng Diyos, pag nagsalita sa atin yung Diyos, ariin nyo siyang ganap. Okay? Okay. So, tandaan nyo yun, ha? Narito ako yung nanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay piniglihi ako ng aking ina. Okay. Si David yan. Siguro na isulat niya yan noong pinapatay niya yung asawa ni Betseba. Pero doon naman lumabas si Solomon. Kung hindi naman naging asawa niya si Betseba, hindi naman isisilang si Solomon. So, nasa free will ng tao yun. Nakikita lang ng Diyos na yun ang napili nila. Talino yung Diyos natin. Okay. Upang kayo ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag umahatol ka. Tuloy ang Roma. Ngayon, dito sa Roma, mababasa natin yon
sa Roma 4:4. Huwag namang mangyari, bagkus nga ang Diyos tapat, na tapat ang bawat sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung humahatol ka. Iba kasi yung kung ikaw ay mahatulan, sa ikaw yung humahatol. So, yan ay patungkol sa Diyos, hindi sa tao. Huwag niya na. So, balikan natin uno. Gumising kayo mga Muslim, ang tatalino nyo. Kagaling nyo mamulot. No? Diba ko sino mga scholar ang nagturo sa inyo. Ano nga ang kahigitan ng Israelita? Yun eh. Ano ang mapapakinabang dyan sa pagtutuli na yan? Marami. Diba? Marami. Sabi niya mo. Saan bang paraan? Ang una sa lahat. Ang una sa lahat na binigay ang kautusan sa Israelita? Kaya nga daw, pinagkatiwala sa kanila yung mga aral ng Diyos. Tinitingnan yung kahigitan ng Hudyo. Bakit ang Hudyo ay higit sa atin? Yung pagtutuling sinabi kay Abraham ng 8-day-old. Ano daw mapapakinabang dyan? Madami. Sabi nilang gano'n, marami. Sa anumang paraan, ang una sa lahat, dahil sa sobrang dami, ito lang ang una sa lahat. Ano yung una sa lahat? Pinagkatiwala sa kanila yung mga aral ng Diyos. Wala yun sa Muslim. Hindi sa inyo pinagkatiwala yung mga aral ng Diyos. Kaya hindi kayo inalis doon sa Ehipto. 70 yun. Exodus 1:7. Anak lahat ni Jacob yun. Tapos dumaan yung 400 years, multiply mo yung 70 kung nakailang million sila. 400 years, patay na si Ismael, patay na si Isaac, si Abraham, mga inapo na lang sa kuko yun eh. Tapos nabigyan kayo ng Torah, kakapal nyo. Umahan niya kayo, wagas. Dami nyo naman nilokong tao. Paniwalang-paniwala na mayroon kayong dugo ni Israel daw. Abraham, maaring meron. Kay Israel, wala. Kalayo na no. Ay, naku. At iba ng pagkukompute ng dugo, di nyo alam. Imagine nyo 400 years. Patay na si Ismael dun. Patay na sila Isaac at Jacob dun. Bago sila inalis sa Ehipto. Si Jose nga, hindi na makilala eh. Hindi na makilala si Jose nung mga naging hari doon eh. Sino bang Jose? Matagal. So, at ba naman almost abuti ng 500 years na matabo na yung history. Dumating kayo mga Muslim, nagkatora kayo. 750 AD, matanda pa si Muhammad doon sa Torah. Sa Quran nyo eh. Kung ano-ano lang kwento nyo. Pinaniwalaan nyo naman. Doon sa 3, anong sabi? Ano nga kung ilan doon sa mga Israelita na yan eh, hindi na nagsisampalataya? Sabi niya, ilan? So, sa James 1:1, binabati ko ang 12 tribe of Israel is scattered around the world. Sabi ni James, sa James 1:1, tingnan nyo. Balikan natin yung Santiago 1:1, mga piling sabihin nyo na kayong mga hintil lang niligtas. Yayabang nyo rin mga hintil eh. Parang sa inyo inilipat yun. Saan magkakabunga daw? Santiago na alipin ng Diyos ng Panginoon Yesu Cristo. Bumabati na mindaluan kang nasa pangalat. Hindi nyo maaalis yung Israel sa Biblia. At huwag nyo sinasabing kayong mga hintil ang binigyan. Dahil si Pablo, Israelita.
Lahat na sumulat ng Biblia, Israelita. Kaya wala kayong karapatan sabihin na hindi ililigtas sa Israelita. Israelita lahat yung author niyan. Kakapal ng mukha ng iba. So daw, tinakwil daw yung mga Hudyo. Tinakwil na ro Israel. Hindi ka ng Diyos. Nung sumampa ang Diyos sa kanila, hanggang kamatan, kahuli-huli ang hininga ng mundong ito. Sa Judgment Day, Israel pa rin ang minahal ng Diyos dyan na kanyang piniling bayan. Bagaman tayo mga hintil ay inugpong lamang, sabi nga doon. Kaya sinabing walang halaga ng pagtutuli sa dituli, wala ng Grego, wala ng Hudyo. Dahil lahat kayo na kay Kristo, yung Diyos ng Israel yun. Ngayon, balikan natin yung Roma 3. Roma 3:3. Ano nga kung ang ilan sa mga Hudyo ay hindi nagsisampalataya? Ilan sa kanila hindi nakilala ang Diyos. Yung bang hindi pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? No. Wala ba'y katapatan ng Diyos? Kung meron dun sa ilan sa kanila hindi nagsisampalataya. Yung sinabi huwag na mangyari. Oo. Bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling. O kaya inaangkin ni Pablo kung ang aking kasinungalingan, kasi ang topic nga niya dyan, datapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat sa awit 51:4, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kung ikaw ay humahatol. Yan nakasulat dyan, hindi kung ikaw ay mahatulan. Sa English nyo na lang basahin kasi may mga Tagalog talaga na makapaglilito rin sa inyo kuminsan. Hindi naman natin masisisi mga scholar dyan. Pero yan pa rin yung original. So, babalik lang nga kayo doon sa lumang translation. Ang sabi niya, makapagtagumpay ka kung ikay mahatulan. Yung tao ang hahatulan. Aariin kang ganap sa iyong mga salita. So, yun ang nakalagay dyan. O ngayon, doon naman sa awit, yung ba'y patungkol sa tao o patungkol sa Diyos? Sa awit 51:4. Laban sa'yo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, O Diyos. Upang ikay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Sino ba yung humahatol? Laban sa lamang kung nagkasat nakagawa ng kasama sa iyong paningin. Upang ikay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. So, yung Diyos ang humahatol. Pero sinabi doon sa isa, maging malinis pag humahatol ka. Sabing ganon, di ba? Tingnan nyo naman dito sa Roma 3:4. Upang makapagtagumpay kung ikay mahatulan. Hindi sinabi, ang dapat nakalagay dyan, upang ikay maging malinis kapag ikay humahatol. Kuha nyo na. Yun yung nasusulat. Yan yung paghatol ng Diyos ang susunod dyan. Kaya yun ay para sa Diyos. Datapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos, ano ating sasabihin?
liko ba tong Diyos na to na dumadalaw na may puot? Nilagyan niya yung nagsasalita ko ayon sa pagkatao. Ibibigay sa inyo siya ng ibibigay sa inyo ng ano siya, paumanhin. Kasi lahat ng sinalita ni Pablo sa Diyos yun. Kaya sinasabi niya minsan pagka may kuro-kuro siya, ito'y aking kuro-kuro, sabi niya lang. Dahil katabihan ni Kristo sa awit, sa Acts 23:11, talagang guided ng Diyos yan. Na hindi siya pwedeng basta-basta sumulat dyan na hindi sinasabi ni Kristo. Kaya naglalagay siya dyan ng mga ganyang paumanhin na ito ay salitang tao ko lang na as a normal human, gano'n. Kaya niya sinabi, liko ba yung Diyos? Dumadalaw na may puot, sabi niya. Dapat di niya sinasabi yan. Dahil parang sinabi niya yung Diyos ay masama dahil tuwan-tuwa pa raw sa kasamaan natin. So may ganyan na nilagay. Dahil ang Diyos ay banal, kaya iniingatan ni Pablo ang kanyang mga salita. Basa lang kayo na may kuro-kurong isang talata si Pablo eh. Hindi pa kayo nakahalata na salita lahat ng Diyos yun, kaya siya nagganon eh, para ipakita sa inyo na hindi siya sumusulat dyan ng basta-basta sa sarili niya. Tapos ikakalat nila na nagkuro-kuro lang si Pablo eh. Kuro-kuro na raw yung Biblia. Diyan nga pinatutunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos dahil hindi siya sumusulat ng sariling kanya. Naintindihan nyo? Kaya siya naggaganon. Binibigyan kayo ng hint. Binibigyan niya kayo ng matuto kayo makiramdam. Eh kung lahat na isulat niya lang yan, kuro-kuro na lang lahat yan. O ngayon, tatapat kung ang ating kaliko ay nagbibigay dilag sa katwiran ng Diyos. Tayong mga makasalanan, tuwan-tuwa pa raw yung Diyos. Tuwan-tuwa pa raw yung Panginoon sa ating mga kalokohan. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, pati rin yung Diyos eh, ako magsasalita na rin ng may pagkatao, no? Pati na rin ba yung Diyos eh, nag-i-enjoy. Sa ating mga kalokohan, di pati yung Diyos, may kalokohan na rin. Yun ang lalabas. Kaya sinasabi ko na kung nagsasalita ako sa inyo, ayon sa pagkatao na rin. Para madali nyo maintindihan. Tapat yung ating mga kasalanan, nagbibigay dilag pa sa katwiran ng Diyos, eh magkasala na lang nga tayo naman lahat. Dahil yung Diyos pala, eh tuwan-tuwa rin sa kasalanan natin. Ano ating sasabihin? Kung ang Diyos ay natutuwa sa ating mga kasalanan? Pati ba itong Diyos eh maluko na rin? At kunwari pang dinadalaw tayo na may galit eh luko-luko na tuwan-tuwa rin naman pala sa ating mga kalokohan. Magsasalita ako ayon sa pagkatao. Wala na, luko-luko na tayo lahat. Ganon ang mangyayari dyan. Nangyayari na naging Diyos pa siya eh tuwan-tuwa naman sa kalokohan natin. O di luko-luko rin ng Diyos. Yun ang lalabas dyan. Isasalita ako ayon sa pagkatao. Para mas lalo niyong maintindihan. Nakukuha niyo. Tuwan-tuwa pa sa ating kasalanan ng Diyos. Lalabas makasalanan ng Diyos. Parang ganun. Dadalo-dalo ka pa ng may galit sa amin. Parurusahan pa kami. Makasalanan ka rin naman pala. Tuwan-tuwa ka naman pala sa kasalanan namin. Huwag naman mangyari. Natural. Magpakasama na lang tayo lahat. Magpakademonyo na lang tayo lahat na tao sa buong mundo. Gumawa na lang tayo ng masama. Dahil ang ganti nun mabuti. Magpakasama na lang tayo. Di ba? Huwag naman mangyari. Sapagkat kung gayon paanong paghatol ng Diyos sa libutan. Sige nga. Kung ang Diyos nga naman ni idol ko, si Satanas, tuntua pa sa kademonyohan, paano hahatol yun? Tuntua na pa sa kademonyohan. Ito si idol ko malaki rin tama nito sa paglagay ng aral
Ang Diyos daw si Satanas. Tawarin. So, paano hatulan ng Diyos sa libutan? Ang bawat tayo may makasalanan, sabi dyan. O, di ba? Bawat tayo sinungaling. Doon, ginamit ni Pablo yung sa 7. Tatapot ko ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan. Dahil ang lahat ng tao sinungaling, hindi niya sinasabing siya ay sinungaling. Pinakikita niya lang na yung sarili niya kung sinungaling nga siya dahil bawat tao ay sinungaling, sumasagal na pati kinalululahati pa ng Diyos yung kasinungalingan niya. Unawaan niya yung talata. Doon pa sa natapat ko ang katotohanan ng Diyos sa pamagitan ng aking kasinungalingan, sumasagana sa ikaluluwalhati pa niya. Unawain niyo yan. Kailan ka nakakita na ang kasinungalingan yung nagpapasagana sa ikaluluwalhati ng Diyos? Sa demonyo yun. Nakukuha niyo? Inihahalin tulad niya sarili niya. Dahil ang bawat tayo sinungaling. So, kung yung aking kasinungalingan, ginanon niya yun. Hindi niya sinasabing sinungaling siya. Mamangmang niyo umintindi. Nagsisipagkalat kayo ng kamangmangan sa mundo. Yung mga Muslim kayo. Pulot ka ng pulot. Di 7 talata, di nyo naintindihan. Bakit pa naman ako hatulan-tulad sa isang makasalanan? Oh. Yun yung sinasampol niya doon. Hindi sinasabi sinungaling siya. Dahil ang sinasabi niya, ang topic niya dyan, ang bawat tayo sinungaling. Oh. Kung ikiariin ka sa iyong masat na makapagtagumpay ka, humahatol ka. Yun yung paghatol ng Diyos sa atin. Oh. Sa tapat kung ang ating pakasalanan, natutuwa pa yung Diyos, paano mahatulan ng Diyos sa libutan? Oh. Tuntuan naman pala siya sa masama. Di wala na. Pakasama tayo lahat. Yung sinasabi niya dyan. Parang inilalagay niya yung kanyang paa doon sa kalagayan ng bawat taong sinungaling. Yun ang ibig sabihin niyan. Kung ako, ikaw, parang ganon, inaano niya yun, inilalagay niya. Oh. Natapot ko ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng lahat ng taong mga sinungaling. Yun ang ibig sabihin niya dyan. Pinalalagay niya na yung tinutukoy na bawat tao sinungaling ay kasama nga siya doon dahil siya'y tao. Yun ang sinasabi niya dyan. Natapot ko ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana pa sa ikaluluwalhati niya. Saan ka nakakita ganun? Sa demonyo yung ganun. Na kasinungalingan na, nananagana pa at napupuri pa yung Diyos. Unawain nyo naman yan, mga Muslim kayo. Lalakas nyo manira, hindi nyo maintindihan kasulatan. Bakit pa naman ako hatulan-tulad sa isang makasalanan? O bakit pa nga tulad si Pablo kung sinungaling siya? Di dapat matuwanan lang ng Diyos. Dahil kinatutuwanan pala ng Diyos sa pagiging sinungaling. Ba't pupunta pa siya rito sa mundo para hatulan tayo? Ano, nagdadrama lang siya? Bakit pupunta pa siya rito ng may poot? Gagalit-galitan pa siya. Tuntuanan pala siya. Oh. Bakit hindi? Gaya ng pagkalibak sa atin. Gaya ng pinatutuhan ng ilan na ating sinasabi. Ito, pangdilibak ng tao sa kanila. Ha? Pinatutuhanan ng ilang tao na sinasabi kila Pablo na magsigawa daw tayo ng masama upang dumating pa yung mabuti. Ang kapurasan sa gayon ay matuwid. Saan ka nakakita ng Diyos na ganyan? O, baka mabasa nyo na naman, ikalat nyo na naman. Mga mangmang kayo talaga, mga nagsisipagkalat kayo. Yan yung paninira, paglilibak yan. Nakalagay dyan sa taas. Ibig sabihin, yan yung sinabi ko sa inyo kanina na magsigawan tayo ng masama.
Wala naman palang kwenta yung Diyos. Tuntuan lang pala sa ating kalukuhan. Tuntuan lang pala sa ating kasalanan. O, ay magsigawa tayo masama. Darating sa ating mabuti. Ano, tinanim mo, siya mga anihin. Di po pwede yung tatanim ka ng masama. Mabuti naman pala epekto. Ay, magpakasama na nga tayo lahat. Ang kaparusahan ng palaro na matuwid naman pala eh. Hindi naman pala tayo parurusahan ng Diyos eh. O, demonyo lahat. Demonyo tayo lahat. Doon tayo sa Diyos ng Muslim, si Allah. Nagkakalat kayo, naninira kayong kasulatan, hindi naman kayo marunong bumasa. Ano nga? Tayo ba kayo lalo mabuti kaysa kanila? O, feeling ba natin mas mabuti tayo sa mga Hudyo, mabuti tayo sa Grego? Hindi. Dahil nga tayo lahat makasalanan. Hindi sa naman parang sapagkat ating kapwa sinasakdal ng mga Hudyo. Ito mga Grego sila lahat na nasa ilalim ng kasalanan. Kaya nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Oh. Minsan na naiintindihan niyo yan. Hindi lalagay lang ni Pablo yung kanyang paa, yung kung ako, siya, parang ganun. Kung ako, ano na, yung bawat tao na lahat ng tao sinungaling. Pinakikita dyan ni Pablo na ang bawat tao sinungaling. Oh. Yun ang topic niya dyan. Meron bang kalukuhan na sinasabi niya na kasinungalingan pa, nagpapalulahati sa Diyos. Sa demonyo yun. Unawain nyo yan. Ay, naku, magkakalat kayo ng mga talata niya eh. Magagaling nyo. Kayo nakakita ng kasinungalingan nalululahati pa Diyos. Baka sa Muslim yun. Kasinungalingan yung ka-edit niyang Bible, yung tafsir na kung ano-anong balik kayo ng balik sa Arabic para manatiling updated dyan. Yan ang ginagawa nyo. Niluluko niyo yung tao. Kayong sinungaling, mga Muslim. Yan yung sumasagani kasinungalingan nyo. Doon kay Allah. Sa demonyo yan. Yung sinasabi dyan. Kaya nga, yun yung unawain nyo yan. Hindi po pwedeng hatulan ng Diyos ang sanlibutan kung ang Diyos din ay liko. Bakit pa siya dumadalon na nagagalit? Pare-pareho naman pala tuntuasan naman sa kasalanan. Yun yung sinasabi dyan. Diba? Yayabang nyo na pag-aral daw kayo. Puro kayo pulot. Wala naman kayo sa context. Isang hulat katuparan, wala kayong alam eh. Tapos yung kamangmangan nyo sa Biblia, nagwiwindangan daw yung mga tao. Nakahula naman yung sa Lucas 2:34 kung natuto kayo ng hulat katuparan. Sinabi na yun sa Lucas 2:34, pinrapisi na yan si Simeon. Nung sinasamba niya yung sanggol at sinabi niya kay Maria, narito. Yung sanggol na yan, itinalagay yan sa ikadadapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel. At pinakatandang tudlaan ng pagsalansang yan. Kaya nga kayo nagdidebate eh. Dahil naging tandang tudlaan na yung pagdating ng Diyos na yan eh. Natural. Nakaprapisi eh. Tapos nung nawindang ka sa Bible, aliabyar, sabihin mo, Kristiyano kang mangmang ka. Pangangalanda ka mo ang kasama mo kami noon. At ikaw ay umalis. Hindi mo naintindihan kasulatan, kaya ka umalis. Dami kayong mangmang na umalis, balik Islam pa kayo, kunwari kayo. Pinangangalandakan mo pa na dati ko siyang kakristiyano. Ano natutunan mo sa Biblia? Wala natutunan dyan kundi manira. Hindi lahat ng Kristiyano nangangaroon tatluhan ng Diyos na tuwang-tuwa kayo. Hindi tatlo ang Diyos ng Biblia. Tandaan nyo yan. Isa lang yan. Tuwa kayo, nakakakuha kayo. Hindi na namin kasalanan kung nawindang yung utak nyo dyan sa Bible. Dahil nakasulat yun. Nakasulat yan sa
Psalm 78:2. Sinabi dyan ng Diyos sa Psalm 78:2, hindi ako magsasalita sa inyo ng diretso. Puro patalinhaga. At darating ako sa balumbo ng aklat na susulat tungkol sa akin. Awit 47. Ngayon, nung dumating si Kristo, sa Mateo 13:11, 11, nagsilapit yung mga alagad. Sinabi niya sa kanya, bakit mo sila pinagsasalatan sa mga talinaga? Ba't di mo nalang diretsahin yung tao, Lord? Bakit daldal ka pa ng talinaga? Sumagot si Jesus, sinabi sa nila, sa inyo, pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Pero hindi binigay sa Muslim at sa iba pang tao. Kaya umalis. Dapat hindi nga pinagkaloob sa kanila. So may mga tao makauunawa ng Biblia. Mahiwaga yan. Salita yan ng Diyos. Hindi yan salitang kanto. Hindi katulad ng Quran yan. Tapsir pa kayo kunwari. May kailangan pang ipakita dyan. Pinalalabas mo yung translate ng Bible, ng Quran nyo sa English ay puro mangmang. Kailangan magbalik ng tao lahat sa Arabic. For how many years na ninyong ikinalat yung aklat nyo sa iba-ibang wika? Tapos mababalikin nyo sa Arabic dahil mariraw. Kalukuhan yung aral nyo. Kung hindi sa inyo na ipagkaloob ng Diyos, ang kaharian ng langit, yung hiwaga niya, pasensya ka, Lihabjer. Pasensya kayo mga Muslim. Hindi nga kayo nakaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit eh. Pasensya kayo. Umalis kayo kay Kristo. Sasabihin nyo, kadaling unawain ng Biblia. May taong may espiritu lang ng Diyos ang makakaunawa niyan. Dati ko kasi lang ka-Kristiyano nun. Nilayasan ko sila. Pero pakialam ko sa'yo. Piling mong tama, pinasok mo. Alam mo naman napakatanda ng aklat nyo. Puro kayo haka-haka lang, kuro-kuro lang. Wala palagi lang ginawa sa tao. Ang sinabi sa Mateo 13:34-35, at ang bakit yung sinabi niya sa karamihan sa matalinhaga, kung hindi siya talinhaga, hindi niya sila kinakausap. Talagang pag bumitaw ng salita si Kristo, may laman yun. Upang matupad ang sinasabi sa pamagitan ni Propeta David sa Psalm 78:2. Tinutupad ng Diyos yan. Bubukin ko ang aking bibig sa talinhaga, sasayahin ko mga tatagong bagay, buhat ng itatagay sa libutan. Eh kung di nyo nakakita yung naitagong bagay na siya yun, na siya yung dumating na yon, wala akong magagawa sa inyo. Yung nakalagay dyan, yung nakatago, siya yun. Kung nakilala nyo nga lang yan, hindi sana yung pinatay. Pagyabang itong si Jamil na napakatalino raw, nag-aral daw. Gagaling nyo. Isang talata dala-dala nyo. Hindi nyo binabasa. Yung hula niyan. Saka kung ano yung context niyan. Dami yung pinaglululo ko. Bago kayo. Hingin yung katalinuhan sa Diyos. Sige, hanggang dito na lamang ho at maraming salamat at ini-end ko yung akin live. Mga nagsisipagyabang, wala namang alam.
Pa ako sa mangmang na unawa itong si Jamil, alhusin, tumanda ng paurong. Naluko ng mga mangmang din. Umayos ka. Kita mong matini ugali mo. Yung pagmumura mo na ganyan, hindi ka nakalulugod sa Diyos. Sawayin ka ng Panginoon. Wala kang diploma. Kilawan si Pedro, Acts 4:13, walang diploma yun. Ngayon, naintindihan mo na yung Roma 3:7. Kung hindi pa rin, wala na akong magagawa sa inyo. Mga Muslim kayo, nagkakalat lang kayo. Kamangmangan nyo. Yayabang nyo ha, nagsipag-aral pa kayo. Pa-scholar pa kayo nalalaman. Sino sinundan nyo? Si Dr. Xavier Ali na mangmang. Yarap nyo sa akin ang debate yan. Lagi ko nga tinetext yan. Ayaw naman sumagot. Feeling nung Xavier Allen yun eh. Galing-galing niya sa Bible. At itong sila Rashid Indasan at sayang sila Barcelona yan. Kahit na ikalat nyo sa mundo, wala kayo natawa. Kahit isang mapa dyan sa buhay ni Abraham, walang tinamaan niyang kuren nyo. Gagaling. Ano? Sinungaling si Pablo? At saka sinungalingan niya, naluluha natin Diyos. Kayong mga Muslim yun, sa demonyo, tonto ayaw alam nyo, dyan sa takiya nyo. Ikaw, Jamil Hussein, umayos ka, mag-aral ka. Hindi nyo kakaya. Ang Biblia, hinubog yan ng panahon. Nung time ni Moses, Torah pa lang yun, 5 books of Moses. Hindi pala nyo alam yung Torah ay 5 books ni Moses. Nakakahiya kayo. Itong si Aliab yun, nakatalata rin doon, Torah. Hindi niya pala alam na 5 books ni Moses yun. Genesis. Hindi walang Genesis 1:1 dyan sa Quran mo eh. Paano kayo karoon? Alam, binago ng Diyos yung aklat niya. Talata, meron, nakasulat. Kami binigyan ng Torah. Torah, anong nangyari? Kayo ba inalis doon sa Ehipto? Tawarin kayong mga Muslim kayo. Dami yung style. Lahat ng kwento Israel nilipat nyo sa Mecca, sinungalingan nyo. Aral kayo lahat. Nako, pag-aaral to. Nakakatawa yun. Sige, at hanggang dito na lamang at i-end ko na yung live ko. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan niya kayo, bigyan kayo ng katalinuhan. Manumbali kayo sa Diyos ng Israel. Hindi yung puro chismis ang ginagawa ninyo. Sige po, at hanggang dito na lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa Judas 1, Diyos ng Israel, the only wise God, our Savior. Sinabi na nga dyan, the glory and majesty, dominion, power, now and ever. Jesus yan, si Yeshua yan, na nasa Isaiah 43:11. Sabi sa inyo, mag-aral kayo ng hulat katuparan. Kaya kayo. Even I'm the Lord, and beside me there's no Savior. Tandaan niya. The only wise God yun nasa Judas niya. Hindi pwede maging kalokohan ng Bible na sinasabi yung sinulat yan ni Pablo. Ang dami kayong kalokohan pinag-loloko sa tao. Ay, susunod ni Pablo, umikot ang mundo dyan. Umikot ang mundo dyan, sinilang si Jesus dyan. Umikot ang mundo dyan, mga iho. Lolokohin ng kasaysayan eh, party tayo ng kasaysayan na yun. Nako. Nagdrama ba yung mga sumaksak sa kanya sa cross? Ay, nako. Sabihin niyo, sulat lang yun ni Pablo. Wala pa nga si Pablo. Andiyan si Kristo. Mas matanda pa nga si Pablo diyan kay Muhammad nyo eh. Mas matino pa itong si Pablo dahil sa Pilipos 3:5, tinuli ng 8-day-old dyan. Oh. Ano sinabi sa Pilipos 3:5? Oh. Circumcised by 8 day.
Tinuli yan si Pablo, 8 day, tuling Abraham yan. Dahil Israelita siya sa lipi ni Benjamin. Muhammad nyo, supot. Ay, mga supot eh. 99 na tinuli si Abraham, si Ismael, 13. Mga supot yun. Nagtatalik si Abraham, saka si Hagar, supot siya. May tutuloy bang tuli na? Wala yan. Dami kayong maraming nanloko lang sa inyo. Manloloko dyan si Muhammad. Hindi yan si Pablo. Hamak naman ang tanda ni Pablo kay Muhammad, no? Hamak at tanda ng Biblia yan sa Quran nyo. Smulpot lang. Mas matanda pa kay Quran nyo dyan sa kay Muhammad. Di ba? Kaya lang naman lubas yan. Sinabi nyo, binigay, kuno-kuno. Sinaulo. Ayan. Galing nga sa ulo yan. Kung ano laman. Ang Biblia, hinubog ng panahon. Noong time ni Moses, may 5 books. Wala pang Josue noon. Sinilang si Josue, di nagka-Josue. Sinilang sila Gideon, sila Samson. Nagkaroon ng hukom. Oh. Noong time ni Samuel, sinilang si Samuel. Di nagkaroon ng 1 Samuel. Nandun sila King Saul. O, sinilang si David, di nagkaroon ng Psalm. O, ang ganda na aklat, binibigay sa bawat propeta. Tapos hinahanapan nyo kami kung kanino binigay ng propeta. Lahat ng propeta dyan, binigay nakalista. Dahil ang buhay noon, si David pa lang. O, adi hanggang doon yung aklat. O, anong sumunod? Sinilang Solomon. O, di nagkaroon ng kawikaan, Song of Solomon. O, di hanggang doon lang yung aklat. Hinuhubog ng panahon yan, kaya wala makakasaulo niyan. O, pagkatapos ni Solomon, sino ang sumunod? O, di sila propeta Isaiah. Sinilang. O, di nagkaroon ng Isaiah. Sila kinakausap ng Diyos na Israel. O, sumunod si Jeremiah. Kinausap ng Panginoon. Paghawakan yung mga aklat na yan. O, hanggang kay Malakay. O, sumunod pa after Malakay, naging 1 AD, Anno Domini, Year of the Lord. O, di lahat na apostol, ginabayan ni Kristo. Hindi sulat ng tao yan, Bible. Ayun sa inyo, ang Quran nyo, sinaulo. Pinasunog ni Uthman dahil mali-mali. Tinawag yung nakasaulo. Yung nasa ulo, nung mga nakasaulo, yung mali ding pinasunog ni Uthman. Ano sa palagay nyo ang kalalabas ng Quran nyo? Tama. E di natural, kung ano yung pinasunog, yun din yung pinasunog na lumabas. Ano masasaulo nila? Magdaya sila. Ay, nako. Dali yung naluloko gumising nga kay mga Muslim, no? Gawa-gawa lang yan. Makasira kay Pablo, wagas eh. Mamaya, i-discuss ko pa sa inyo yung pinaglakbayan ng sakto lahat eh, sa Google Earth eh. Gamitan pa natin ng street view eh. Yung mga lugar doon sa Cyprus eh, dito pa sa mundo yun hanggang ngayon. Yung Pampilya doon sa isa. Malta nga, kalit-lit eh. Time nyo yung Malta ngayon. Hindi nyo makakita dyan sa mapa. Oh, sinasabi sa Biblia, maliit na pulo yun. Eh, malaki pa Singapore doon ah. Oh, time nyo yung Malta. Doon pinadpad sila nung lumubog yung barko. Sa maliit na pulo, sabi. Eh, time mo yung Malta kung malaki. Ay, naku, ay mga Muslim puro kay kwentong barbero, no? Pag sinesearch ko yung Quran nyo, wala akong makakita eh. Bakas ng mundo eh. Walang bakas eh. Sa totoo lang. Walang bakas ng katotohanan yung Quran nyo. Bilyan na ang kina. Yung Samuel namin ay balo ni Hagar at Ismael. Doon naman pala tumira sa Negev. Doon naman pala naglakad sa Beersheba, na kapital ng Negev. Ay, naku. Makarating daw ng Mecca, kasi higanti daw. No? Salamat kayo, lumabas yung GPS. Laki ng kalokohan nyo. Tapos nakarating daw si Abraham sa Bethel. Baytula daw. Yun daw yung Mecca. Sige nga, isaliksik mo yung Bethel dyan sa may West Bank. Sa pagitan ng Jericho at Gilgal. Sige nga. Kung nasaan.
Sa Deuteronomy 1:1 yung Araba nasa pagitan ng Paran at Topel Tapila O, di sakto ngayon sa mapa. Sabihin pa naman yung Paran Mecca daw. Wala kang makakita. Walang bakas. Yung kuray nyo sa mundo, wala. Ayaw kayo magsipagyabang. Dalawin nyo yung Arman de Castro at Arman de Castro YouTube na yun. Ando lahat ng mapa doon sa ilalim. Nung paglalakbay nila. Hindi namin kasalanan kung umalis kayo sa Diyos ng Israel. Yung Allah nyo, hindi Diyos ng Israel yan. Tandaan nyo yan. Kaya pag mumurahin nyo na ako lahat, tuntua pa ako dahil sinabi nga ni Kristo, mapalad ang inaalimura dahil sa Kanya. Bantad na ako dyan sa pagmumura nyo nung pamang nag-umpisa akong mangaral. Sangkaterbang pagmumura ng Muslim na ang natikman ko. Tandaan nyo yan. Kaya bantad na ako dyan. Pagmumura mo, Jamil Hussein, natawanan ko na lang yan. Marami pa nga akong death threat nun. Awa naman ang Panginoon, buhay pa. Siguro dahil sa inyo. Tinatawag pa kayo lahat ng Diyos ng Israel, manambali kayo sa Kanya. Nalisingin niya ko rin nyo. Asar daw yung pangalan ng tatay ni Abraham. Kaya nga walang bakas Walang kabakas-bakas nang lumipas yan. Tandaan niyo yan, mga Muslim. Walang bakas nang lumipas yung Quran nyo. Nalunod daw yung anak ni Noah sa asawa. Wala. 90 feet daw siya. Kadami-daming Naku. Ito, hinahamon ko kayo lahat na Muslim dyan. Hanapan nyo ng bakas ng lumipas yung Quran nyo. Hanapan nyo. Kung meron. Hamon ko sa inyong lahat na Muslim yan. Bulat-latin nyo yung Quran nyo. Tingnan nyo kung may bakas ng lumipas. Pinagyayabang yung panganay daw. Galing daw sa panganay yan. Kayo ang bunso. Mga tinamaan ng parang naging bunso yan. Dapat sinundan yan yung kinukwento ng panganay. Ali, nako. Galing-galing mo mang loko ng tao. Alam mo, galing to sa panganay Kami yung bunso. Dapat, kung galing yan sa panganay, nakuha ng bunso yung sinasabi ng panganay. Puro sablay Nakakit ng surat 335 si Imran daw yung tatay ni Maria. Wala nga bakas. Walang bakas ng lumipas yung Quran nyo. Magsigising kayo, mga Muslim kayo. Hanapan nyo ng bakas ng lumipas yan. Grabe. Kaya pag hinihingan na kayo ng sinong scholar nagkwento mula 5,000 BC hanggang 750 AD na nalunod anak ni Noah. Quran 11:43. Ay hindi, English yun Balik ka sa Arabic. Hindi yun na nakasulat. Kung hindi yun na nakasulat, ba't kayo nagsipagkalat simula 750 AD ng may English at iba-ibang wikang Maranao at iba-ibang wikang Tagalog ng Quran nyo? Niloko nyo lang tao. Babalik kayo dyan sa Arabic para continuously edited. Ganon. Tuloy-tuloy yung pag-edit at updated sa hanggang wakas. Lokohang aral nyo yan. Hamon ko sa inyo lahat ng Muslim yan. Hanapan nyo ng bakas nang lumipas yung Quran nyo. Meron. 90 feet daw si Adan. Kasi daw sa ibang lugar daw galing yun. Saan kumuha ng lupa yung Diyos kung sa ibang lugar yun? Itong Jamil na to, nag-aral daw to 90 feet natural. Kung 90 feet si Adan, mag-aasawa ba ng 6 feet yun? Paano magtatalik yung 90 feet sa 6 feet? Hindi natural, 90 feet din si Eva o 89. Ano magiging anak? Si Cain at Abel. Ade gigante, 90 feet din si Cain at Abel. Baka mas mataas pa sa tatay niya. Baka 100 feet yun kasi may mga anak na mas mataas pa sa ama. O ngayon, sinino si Cain at Abel? Pinag-alay ng Diyos ng gulay sa kanang tupa. Gaano kalalaki kalabasa nun? Sige daw.
Gaano kalalaki yung tupa nun kung 90 feet ka? Sige nga. Hindi pwedeng ulam ng 90 feet yung kasing liliit ng tupa ngayon. Hindi isang ulaman lang 100 tupa na, isang lutuan lang sa lalaking kaldero yon. Natural, kung higante nga lahat ng tao nun, dapat higante yung kalabasa at hindi yan diliit. Dahil sa Biblia, walang lagot ang anak na lalaki ng himula kay Adan hanggang kay Jesus. Walang lagot ang anak na lalaki dyan. Naintindihan nyo? Hindi na lagot. Bigay ko talata mag-review kayo. Ang Biblia, hinubog yan ng panahon. Kaya, yan yung salita ng Diyos. Na kahit ano ang kalutkutin nyo dyan, meron sa mundo. Kaya ngayon yung sinusundan ng mga archaeologists Dahil totoo ang laman. May bakas ng lumipas. Yung pura nyo, sinaliksi ko yan. Wala malat, tinamaan kahit isang bakas yan ng history ng mundo. Kakapirasong Roma 3 City. Pinagkakalat nyo sa mundo, karami nyo nalolo ko eh. Hindi nyo nang pala alam ang meaning yan. Sino nagturo sa inyo yan? Si Satanas. Mga leader nyo, sila Sabir Aling Bobo. Mangmang yung Sabir Aling yun eh. Hirap nyo sa akin yun. Kahit magdebate kami on live dyan. Puro kayabangan lang kayo. Ito yung talata, i-research nyo to. Genesis 5, 1-32. Adam to Shem yan. Kita nyo? Walang lagot yan. Hanggang makarating kay Noah. Doon nga kila Shem. Lumalabas sa inyo, 90 feet sila Noah. 90 feet din sila Shem, mga anak niya. Tawarin kayo. 40 feet yung height ng arko. 8 pa'y sumakay. Natigi 80 feet. Kumising kayo. Nagluluko na lang kayo ng aklat nyo. Kung tuwa pa kayo, akala gagaling ng kwento nyo. Genesis 10, 1-32. Shem to Abraham. Genesis 11, 10-32, Arpaksad to Abraham. No. Simula roon kila Abraham to Jesus na, Matthew 1:25. 14 times 3. Tatlong generation. O meron lahat. Asan ngayon yung mga higanting kalabasa na inuulam nila? Asan? Ilabas yung mga higante ngayon na nakapanood lang kayo sa Photoshop. Tuntua na kayo. Pinagkukuha nyo lang sa Photoshop na yun eh. Bigay ko sa inyo yung website nun. Yung mga higante nga doon. Ito yung website ng higanting pinagkuhanan ninyo. Dalawin nyo yung worth1000.com. Nandiyan yung mga giant skeleton. Worth1000.com ay Photoshop competition.
Kami nagsulat ng giant. Drawing yung giant na may tao. Ng mga kalansay. Nakikita nyo naman sa tao, pinaniwalaan nyo naman. Asan sa mundo yun? May pinagkagulang ba giant ngayon? At di na kayo na yan, lalaki ng bangkay nyo doon sa Mecca. Hahaba. Tawarin kayo. Hamon ko sa inyong mga Muslim yan. Quran 674, asar daw yung pakalan ng Abraham, ng tatay. Tinuli ng 80 sa 120. Kasi bakas nang lumipas, kung kayo yung galing sa panganay, kayo bunso, eh dapat magkakatugma lahat yan. Sali-saliwa eh. Hindi Diyos ng Israel yan. Alam nyo na yan. Ang sinungaling yan. Niloko lang kayo yan. Tandaan nyo yan. Kung kayo yung bunso, tumama sana kayo lahat. Sige, na-ento na yung aking live, ano? So, maraming salamat sa inyo lahat. Naway, maintindihan nyo yung Roma 3:7 na yan. Gumising kayo, mga Muslim. Review nyo aklat nyo. Kung may bakas ng lumipas. Yun ang challenge ko. Reviewin nyo lahat. Ang paglalakbay ni Abraham na yan. Lahat. Hanggang dito na lang po at mahal ko kayong lahat sa Panginoon. At biyaya ng Panginoong Yeshua ay sumaatin. At magkaisa tayong lahat. Peace be with us all. No? Nawa ay matuldo ka na yung Roma 3:7 na yan na pinagkakalat mo. Maintindihan niyo yung kinukwento na yan. Kaya nagpapaniwala sa Muslim. Puro pulot lang yan. Pulot. Isang talatang inilagay sa utak. Na naging alipin silang para na silang robot. Roma 3:7. Hebrew 5:7. Hebrew 5:7. Niligtas siya. Hebrew 5:7. Nung binasa ay 5:8, mayroong tiniis. Nagsuffer. Nga. Paano? Hindi na nagbasa. Hebrew 3:7, Hebrew 5:7 ang Hebrew 5:7. Tawarin kayo. Para kay robot, niluloko na lang si si Abdul Salam kami, gano'n. Hebrew 5:7, Hebrew 5:7. Di ba naawa sarili nyo? Ayan, biktima kayo ng Hebrew, ng Roma 3:7. Binulaklat yung aral niya sa awit 51:4. Sa iba pa. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat na mga nakinig. At sa mga unawa, salamat. Wala ipulutin yung mabuti, tapon ng masama. Ito po si Ventilador, Armand de Castro, Patripasyanism Belief, Church name Yeshua. If God incarnate in Christ, He suffered. Kung si Pedro naging aso, napatay niyo yung aso, napatay niyo si Pedro. Kung si Juan naging pusa, pinatay niyo yung pusa, napatay niyo si Juan. Kung ang Diyos naging tao, napatay niyo yung tao, napatay niyo yung Diyos. Dahil yan ang summary ng Biblia. Ang kordero ng Paskwa na pinagdiriwang taon-taon ng Israel. Kaya 14 na araw ng Abib at Nisan. Hanggang ngayon, bulag sila. No?
Hindi, making. So, hamon ko yan. So, all Muslim around the world. Kung kayo yung bunso, hanapan nyo yung Quran ninyo ng bakas ng lumipas. Dapat ayon yan sa panganay. So, hanggang dito na lamang ho at maraming salamat sa mga nakinig at nagsumubaybay. So, God Yeshua be the glory, Judas 1:25 and Acts and Isaiah 43:11. To the only wise God, our Savior. Amen.